Pag-usapan po natin dito sa MA Pinoy TV. Ito hong nangyaring FIBA, yung Game 1, first game ng Gilas Pilipinas. Kasi until now, marami pong debate, maraming comments, reaksyon, analysis at nagbubungguan. Hindi lang ho dito sa Pilipinas, pati mga overseas Filipino workers or mga Pilipino sa abroad. May mga grupong humahanga, kahit may mga pangilan-ilan na NBA players, humahanga sa performance ng Gilas. Kahit natalo, lumaban. May nagsasabi naman po na talagang may kulang. Pati nga si Coach Chot Reyes ay sinisisi na. Kasi nga po binangko. Talagang hindi halos ginamit. Parang 2 minuto. Wala pa nga yatang 2 minutes na ginamit si Kyle Soto. Okay? At pati yung, although magaling si Jomar Fajardo, pero parang walang malinaw na play o game para sa kanya. Kaya niyang makipagsabayan sa ilalim. Pero bakit si Jordan Clarkson lang ang nag-a-assist sa kanya o tumutulong sa kanya? Bakit yung iba parang hindi? Pangatlo, yung issue naman ho sa kulang na kulang sa mga 3 points na galawan. So, ayun po yan. So, yan ho yung mga comments. Kulang sa 3 points, kulang sa plano, bakit hindi ginamit si Kyle Soto, yan po yan eh. Okay? Meron pa nga nagsasabing, mahirap nga daw tayo manalo dahil si Reyes ang coach, dapat daw palitan. Yung mga ganun, ang lulupit ano? Ha? Well, talaga pong hindi natin masisisi ang mga tao dahil sa lakas po ng social media ngayon, ang mga tao ay para na rin coach, para na rin yung player kung magbigay ng analysis at opinion. Lalo na po yung talagang mahilig sa basketball. Alam na alam nila kung ano yung kanilang sinasabi base sa nakakita nila. Kasi nga po live. At saka kaya medyo malungkot ito kasi first game, alam nyo, pag opening ng basketball o anumang events, pag opening, lalo na kung tayo po yung o dito ginagawa sa Pilipinas, ang taas ng expectation. Maliban doon, dapat talaga maipanalo natin kasi mas marami ang nanonood sa buong mundo ng FIBA kapag ka-opening. Sa Olympic, ganon din. Anumang international competition, anumang sports, pag-opening talaga hong napakaraming nanonood. So, marami nakakitang natalo tayo. Marami nakakitang meron tayong pagkukulang o kinapos tayo sa laban. Yun ay malungkot. Samantala kung naipakita natin at nanalo tayo, maraming Pilipino at maraming ibang lahi ang nakakita. Di ba nakaka-proud yun? Pangalawa, may papakita natin sa mga NBA team at iba pang international tournament ng basketball na may potential, may kakayanan ang mga Pilipino. Yun po yung mahalaga eh. Pero dahil hindi nga po nangyari, first game na talo tayo, ewan ko lang kung sa second game, sa susunod na mga laban, ganun pa rin karami ang manonood. Ako sa akin pong tingin, sabi ko nga sa inyo, sa first game opening, talagang ibang klase. Matindi po ang mga nanonood dyan. Pero sa pangalawa, pangatlo, pabawas ng pabawas yan. Pero umaasa rin tayo na sana makabawi pa rin. Kahit na alam naman natin halos mangiyak na at sinisisi ang sarili na siya, ang ganda ng ginawa ni Jordan Clarkson pero na-foul out nga siya kasi hanggang 5 foul lang po sa FIBA. At yung huling foul niya talaga nagkasabitan lang ng paa yata niya pero natawagan siya. Di ba? Meron nagsasabi nga na masyado raw maraming nakikita yung referee against Gilas Pilipinas. Katulad nung, ano ba yun? 0.1 seconds. Isipin mo halos wala ng oras. Nakapaul pa ang Pilipinas. Nag-free throw pa. Ayun, nalamangan tayo. Yung mga ganon. So, well, kailangan talagang gawin. Itong nangyaring ito ay isang malaking pagsubok sa Philippine team, Gilas Pilipinas, coaching staff, at tayong mga Pilipino na nag-aabang. Kailangan suportahan pa rin. Ano ha? Malay nyo, yung natitirang mga laban, may panalo sunod-sunod. Kasi ang sinasabi nila, at least makakuha tayo rito ng dalawang panalo, ay makakausod tayo. Sana makuha natin. Una nga natalo. So may mga laban pa naman. Sana may panalo. At yung issue tungkol sa kay Soto at Coach Reyes, hindi nawawala-wala eh. Yung issue niyan. Di ba? Meron pa mga players na, iba ko, parang
sa tingin ko, pati yung rotation ng mga players, mukhang nasilip niya si Chot Reyes. Iba yung style niya. Kasi meron ho magagaling na dapat daw ginamit. Well, ang coach ho masusunod dyan eh. Tayo ho mga audience, mga Pilipino, kahit anong sabihin natin, nangyari na. Kahit anong sabihin natin, kung ayaw ng coach, kahit nga assistant coach ang may idea, kung ayaw ng coach, hindi pa rin may pasok eh. Kahit na yung team manager, magkaroon ng idea, kung ayaw ng coach, wala. Kasi ho sa game, ang head coach ang magdi-decide anong game at sinong player ang gagamitin. Ganun po. Kahit na yung ibang mga magagaling na coach or manager ay mayroong idea ang itong dapat gawin, o tayo mga audience may mga idea ang itong dapat ginamit, kung ayaw ng coach, wala tayong magagawa. Sa final, coach pa rin po ang magde-decide. Yun po yun. Okay? So, kaya pag nanalo, pinapupurihan ng coach. Pag natalo, katakot-takot na pagsisisi o sinisisi. Okay? Ngayon, nakakapanghinayang si Carl Soto. Mukhang hindi pa nakukuha ni Soto ang kumpiyansa ng coach. Mukhang duda ang coach sa kanyang performance. Kasi huwag naman magagalit si Soto, parang medyo malambot talaga. Yung parang wala pang 2 minutong ginamit siya, tumira ng 3 points, walang nangyari. Tapos 2 sunod na foul. Kaya siguro na-dismaya yung coach. Tapos meron magandang pampalit sa kanya tulad ni Fajardo. So maganda naman ang ginawa. Naka 16 points at nakipagsabayan. Inamin na nga no si Towns, yung kalaban, na nahirapan siya kay Fajardo at sa mga Pilipinong nagbantay sa kanya. Yun eh. Ay si Soto mukhang walang physical na ganun. Medyo malambot pa yung bata. Kailangan magpalakas niya. Kailangan magpalaki ng katawan. Kailangan yung taas, nandun na, sobrang ng taas, 7.3. Yung laki ng katawan, yung pagpalakas ng katawan. Kasi sa basketball, hindi pwedeng puro taas lang eh. Kailangan may depensa ka, kailangan may shooting ka, di ba? Dito ho sa unang game, tulad na sinabi ko, mukhang hindi natin nakita yung mga 3 points. Lahat sila nakakapag 3 points, pero 2-3 lang yata yung pumasok. Dapat bilisan nila, bawasan nila yung ibang mga... Hoy, marami hong dapat gawin. Palagay ko alam naman yan ni Coach Reyes kung anong adjustment na gagawin para sa susunod na game. Manalo tayo. Kasi pag natalo pa tayo sa susunod na game, mukhang malabo na yung ating pangarap. Baka magiging bangungot na lang. Di ba? Sayang, dito na ho. Ang taas ng moral sana ng mga coach, ng mga players. Kasi ang daming Pilipino sumusuporta dahil home court natin. Actually, yung mga kalaban natin, yun ang problema nila. Ang home court advantage ng Gilas Pilipinas, napakalaki. Nakita mo naman, 38,000 ang nanood dyan po sa arena. O di ba? Siyempre, halos lahat yun. Pabor sa Gilas Pilipinas, natural lang naman yun. Pero, lumaban yung kalaban at nanalo pa sila. Kaya yung susunod, kung hindi man ganun karami ang manonood, ay sana naman po'y manalo na. Dahil kung hindi, baka tumagilid ng bangka ng Gilas Pilipinas, kayahiya tayo dahil nasa home court, kakatapos hindi tayo mananalo, baka naman, may pag-asa pa